At umahon sa timugan si Abram mula sa Ehipto, siya at ang kaniyang asawa at ang lahat ng kaniyang tinatangkilik at si Lot na kaniyang kasama. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. At nagpatuloy si Abram ng kaniyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Betel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kaniyang tolda sa pagitan ng Betel at ng Hai. Sa dako ng dambana na kaniyang ginawa roon ng una, at sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. At si Lot man na kinakasama ni Abram ay may tupahan at bakahan at mga tolda, at sila'y hindi makayanan ng lupain na sila'y manahan na magkasama sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari na anupat hindi maaring manirahang magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot, at ang Kananeo at ang Pereseo ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abram kay Lot, "Ipinamamani ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin. Ipinamamanig ko sa iyo, kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ay pasa sa kanan ako. O kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa ako." At itiningin ni Lot ang kaniyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Hordan, na pawang patubigan, at na magaling sa magkabi-kabila kung pasa sa sur, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya't pinili ni Lot sa kaniya ang buong kapatagan ng Hordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan, at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kaniyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kaniya, "Itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinaba-haba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo." At binuhat ni Abram ang kaniyang tolda, at yumaon at tumahan sa mga punong insena ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. At nangyari, sa mga kaarawan ni Amrapel, hari sa Sinar, ni Aryok, hari sa Ilasar, ni Klidor-Laomer, hari ng Ilam, at ni Tidal na hari ng mga Guim, na ang mga ito ay nakipagbaka laban kay Bera, hari sa Sodoma, at laban kay Bersya na hari sa Gomora, kay Sinab, hari sa Adma, at kay Shimiber, hari sa Sibuim, at sa hari sa Bela na si Sur.
Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Sidem na siyang dagat na alat. 12 taong nagsipaglingkod kay Chedorlaomer at sa 13 taon ay nagsipaghimagsik at sa 14 na taon ay dumating si Chedorlaomer at ang mga haring kasama niya at sinaktan ang mga Ripaim sa Asteroth Karnaim at ang mga Susita sa Ham at ang mga Emita sa Shabe Siriataim at ang mga Horeo sa kanilang kabundukan ng Sir hanggang sa Elparan na nasa tabi ng ilang. At sila'y nangagbalik at nagsiparoon sa Enmespat na siyang Kades at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalisita at pati ng mga Amoreo na nagsisitahan sa Hasison Tamar. At nagsilabas ang hari sa Sodoma, at ang hari sa Gomora, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Sibuim, at ang hari sa Bila, na dili ibat si Suar, at sila'y humanay ng pakikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Sidim. Laban kay Kedorlaomer, hari sa Elam, at kay Tidal na hari ng mga Guim, at kay Alrapel, hari sa Sinar, at kay Aryok, hari sa Ilasar, 4 na hari laban sa 5. At ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng biton, at nagsitakas ang mga hari sa Sodoma at sa Gomora, at nangahulog doon, at ang natira ay nagsitakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora at ang lahat nilang pagkain at nagsiyaon at dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abram na nananahan sa Sodoma at ang kaniyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon. At dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram na Hebreo na tumatahan nga sa mga puno ng insema ni Mamre na Amoreo, kapatid ni Iskol at kapatid ni Anir, at ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram na nabihag ang kaniyang kapatid, ay ipinagsama ang kaniyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kaniyang bahay na 318 at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila'y nangagpangkat-pangkat sa kinagabihan laban sa kaaway, siya at ang kaniyang mga alipin, at kanilang sinaktan sila at hinabol nila sila hanggang sa Hoba na nasa kaliwa ng Damasco. At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari, at iniuwi rin niya si Lot na kaniyang kapatid, at ang kaniyang mga pag-aari, at gayon din ang mga babae at ang bayan. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma, pagkatapos na siya'y magbalik na mula sa pagpatay kay Kedorlaomer, at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shib na siyang libis ng hari. At si Melkisedek na hari sa Salim ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo
sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abram sa hari ng Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan, na may-ari ng langit at ng lupa. Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng pangyapa o ng anumang nauukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko, si Anir, si Skol, at si Mamre, ay pakunin mo ng kanilang bahagi.